passage, once again, in 1 Peter chapter 1, verses 18 to 21. Excuse me. 1 Peter chapter 1, verses 18 to 21. So, unang Pedro, kabanata 1, talata 18 hanggang 21. Okay, so unahitan na po natin. Tayo po isandaling tumayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. First Peter chapter 1 verses 18 to 21, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. So tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po. Once again, sa pagkakataong ito na kami po ay makapakinig ng inyong pong banal na salita. Tunay po na ito po ang aming lubos na kinauuhawan sa bawat umaga, sa bawat sandali na inyo pong kaloob sa amin. Ito po ang nagpapagbibigay ng lakas at buhay sa isang tao, Panginoon. Kaya muli po ang Panginoon, sa pamamagitan ng inyong pong mensahe ay patuloy kaming papalakas at patuloy po na manag-uli ang amin pong espiritu na magpatuloy sa buhay bilang tunay na tumanggap ng inyong pong pagtutubos sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon at ng aming tagapagligtas. Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa tulong po ng banal na espiritu at ang inyong pong tagapagsalita, gamitin po ninyo lamang na instrumento, Panginoon. Ikaw po ang maitaas, ikaw lamang ang maluwalhati sa kapahayagan po na mangyayari po ngayong pong umaga. At ang ikaw lamang maitaas, Panginoon, maging sa buhay po namin, kung paano po namin mailalapat ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, ito pong aming samot dalangin, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, ang pamagat po ng ating message sa pangatlong pagkakataon po is preciously redeemed. So, tayo po ay tinubos ng hindi ho basta lamang tinubos. Ang pagtutubos po na ginawa sa atin ay nagkakahalaga po ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So, hindi po for a specific amount or a specific currency. Tayo po ay tumanggap ng kalayaan mula sa ating pagkakagapos sa kasalanan, kundi ang naging bayad para po dito ay ang walang kasalanang dugo ng ating Panginoong Jesus. That's why the text says in verse 19, with the precious blood of Christ. Sa dugo na walang kapintasan ng Panginoon, tayo'y tumanggap ng katubusan. So, at ang ating objective, mga kapatid, once again, sa ating pong series na ito, is to fully appreciate the wonder of God's work of redemption. So, upang mas higit nating ma-appreciate, talagang may pagpasalamat po natin sa Diyos ang wonder ng kanyang pagtutubos, ang kamanghamanghang realidad ng kanyang pagtutubos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa nakaraan pong 2 linggo, nakita po natin sa first 2 points po natin is the past where God redeemed us from. So, saan po tayo tinubos? At ang ikalawa naman ay ang halaga na ipinantubos para sa atin ng ating Panginoon. Kaya dito makikita ho natin that we have been blessed with two precious truths how God wonderfully redeemed us. First, by understanding the nature of His redemption. So, kailangan maging maliwanag sa atin bilang mga Kristiyano ang kalikasan ng pagtutubos o ang kalikasan ng pagtutubos na ginawa sa atin. And that is redemption from, sinabi po dito sa verse 18, from the futile ways. Mula sa mga pamamaraan, mula sa mga practices, traditions na walang kabuluhan, na walang halaga, na walang puntos sa iyo upang mapalaya ka
sa iyong kasalanan. So ito po ang makikita ho natin, verse 18, knowing that you were ransomed. So ginamit po yung salitang ransom. Ibig sabihin, tayo po'y binayaran. Tayo po'y once a captive. Tayo po'y once kidnapped. A kidnapped victim. So, ang kidnap, sabi nga, ang nangindab sa atin is sin, ang kasalanan. And tayo po naman, sabi dito, we were ransomed. So, tayo po ay binayaran. Tayo po ay tinubos. Mula saan? From the futile ways inherited from your forefathers. Mula sa mga kasanayan, pamumuhay na ating minana sa ating mga ninuno na walang halaga o walang kakayanang tumubos sa atin. So it includes our lack of spiritual understanding. Ito yung kawalan natin ng kaunawaang spiritual. Ito rin po yung ating tinatawag na sa verse 14, lusts or passions, which are evil o mga masasamang pita o masasamang yung kaisipan na meron po tayo bilang makasalanan. So ito po yung isa din sa tinatawag na futile ways na natanggap po natin at minana po natin mula sa ating mga ninuno. Ikatlo is yung tinatawag po nating traditions o yung tinatawag nating mga panata o mga seremonya na sa pag-aakala po natin na kapag ginawa po natin, tayo po ay tatanggap ng pagtutubos o kalayaan sa ating kasalanan. Kaya kung matatandaan po natin in Hebrews chapter 10, yung atin pong naging series po nung Christmas, so not the bulls or the blood of bulls and goats, can redeem us, or hindi po sa pamamagitan ng dugo ng kambing o ng toro o ng baka, tayo po ay tutubusin o matutubos sa ating kasalanan because ito po ay nagsisilbing reminder sa atin regarding sa ating kasalanan. So, reminder of sins in Hebrews chapter 10. The fact na you have to present daily, monthly, yearly, kasi yun po yung sa Old Testament sa mga Hudyo, pero sa atin, ganun din, sa mga Hentil, meron din tayong bersyon ng pag-aalis sa Diyos at kailangan natin gawin ito araw-araw, kailangan natin itong gawin buwan-buwan o taon-taon ayon po sa ating relihiyon. Subalit ito po ay walang bisa. Ito po ay walang kakayahang magligtas sa atin. Kaya sabi dito is worthless o walang kabuluhan ang lahat po ng ito. At ang pang-apat po is yung tinatawag po nating perspective sa buhay. So ito po yung isa sa mga futile ways din ng tao. Yung perspective po natin sa buhay. Na para sa atin, the meaning of life is to be successful. Okay? The meaning of life is to gain more sa mundong ito. So, wealth. What else? Yung ating knowledge. Diba? Yung ating influence. Friends. Mas maraming kaibigan. So, para sa atin, yun yung gauge ng pagiging makabuluhan ng buhay. Basta't marami kang kaibigan, okay. Pag wala kang kaibigan, hindi. Kaya maraming nadidepress. Diba? Kasi walang kaibigan, kaunti. O di kaya kaunti, kaibigan. Diba? Pero the meaning of life, makikita ho natin sa Biblia, is to know Christ. Makilala mo ng personal si Kristo. That is the meaning of life. Amen? Hindi ho meaning of life ay magkamal tayo ng maraming material na bagay sa mundong ito, magkaroon tayo ng maraming pag-aari or properties, magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Hindi po. The meaning of life is to know the one who saved you, the one who redeemed you from the pit. Ang Diyos na tumubos sa atin at nagligtas. Yan po ang halaga ng buhay. Okay? So, first, by understanding the nature of His redemption, and that is the past where He redeemed us from. And secondly, by understanding the worth of His redemption. Not only the nature of His redemption, but also the worth of His redemption. And that is the blood of Christ. So that is our second point. The price that God redeemed us with.
Kaya sabi po dito sa verse 18, muna po, sabi dito, not with perishable things, such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, as that, sabi dito, of a lamb without blemish or spot. So, hindi tayo tinubos ng anumang mamahaling hiyas o ng anumang mamahaling metal o anumang mamahaling elemento na makikita sa mundo, kahit ito man ang itinuturing na rarest sa lahat ng mga bagay sa mundo, hindi po ito ang tumubos sa atin. Ang tumubos sa atin ay walang iba kundi ang dugo ni Kristo. So ito po ang sinabi sa verse 19. So that is the price that God redeemed us with. So last Sunday, atin pong nakita po at least 7 wonders of the blood of Christ. So we have studied last Sunday, ano po? At least 7. So sa mundo, mayroong 7 lang. Pero sa dugo ng Panginoon, at least 7. Kaya napaka-precious ho ng dugo ng Panginoon. So first is that our redemption is eternally secured through His blood. Ang ating katubusan ay secured eternally, walang hanggan. Hindi ho tayo tinubos lang para sa isang kasalanan. Sa kasalanang ginawa mo kanina, doon ka lang tinubos ng Panginoon. At yung bisa ng pagtutubos na ginawa sa iyo ng Panginoon ay para doon lang sa kasalanang yon. Kundi ang kasalanan mo na nagawa even before na nakilala mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, at yung kasalanang nagawa mo kanina, at yung kasalanang maaaring magawa mo mamaya, at yung kasalanang maaari mo magawa in the next days to come, in the next weeks to come, habang ikaw ay nandito sa mundo, yan po ay tinubos na ng Panginoon. Kaya sabi dito, our eternal or our redemption is eternally secured through His blood. Kaya pinasasalamatan po nating lubos ang Diyos sapagkat nangyari sa kasaysayan ang tinatawag po nating crucifixion, ang pagpapabako sa krus ng isang taong walang kasalanan. Ikalawa po, our consciences have been purified through His blood. Sa pamamagitan din ng dugo ng Panginoong Hesus, itinama na dilinis ang ating pag-iisip, ang ating diwa mula sa maling pananampalataya, mula sa maling paniniwala patungo sa tunay at karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. So that is from Hebrews chapter 9 verse 14. Diba? Ikatlo, our sins are forgiven through His blood. Without shedding of blood, there is no remission of sins. Kung walang pagdanak ng dugong naganap sa kasaysayan, na minsang naganap sa pamamagitan ng Panginoon, walang pag-aalis ng kasalanan. Walang pagpapatawad na magiging posible sa isang taong kahit paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa Diyos, walang pagpapatawad na magaganap sa kanya hanggat hindi siya mananampalataya sa Diyos na nagkatawang taong namatay sa krus ng Kalbaryo. That's why, sabi dito, our sins are forgiven only through the blood of Christ. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins according to the riches of His grace. Kaya tayo may kapatawaran, kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ikaapat po, we are justified through His blood. Sa pamamagitan pa rin ng dugo, tayo po ay pinawalang sala. It doesn't mean that we are justified because of our merit, of our good works, of our good deeds, of our good motives, but only we are justified here through the blood of Christ. Dugo pa rin ng Panginoon. Ikalima, we are sanctified through His blood. Tayo po ay ibinukod sa pamamagitan din ng dugo ng Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 10. We are sanctified through the offering once for all of the body of our Lord Jesus Christ. Ika-anim, we are brought near to His spiritual body through His blood. Tayo din po ay inilapit sa Kanyang katawan
isinama sa kanyang katawan sa pamamagitan din ng kanyang dugo. Ephesians chapter 2 verse 13. And seventh, we are reconciled to God through His blood. Tayo pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan din ng dugo ng ating Panginoon. Kaya sino sa ating mga nagsasabing, ako'y isang Kristiyano, ang hindi niya ipagpapasalamat ang ginawa ng kanyang tagapagligtas. Sapagkat ang dugong ito ang nagligtas sa kanya. Ang dugong ito ang tumubos sa kanya once for all. Hindi ang dugo mo ang nagligtas sa iyo sa kasalanan. No matter kung gaano na kahirap ang iyong ipinunla sa paglilingkod sa Diyos, sabihin mo mang dugo at pawis na ang iyong ibinuhos, ang iyong ipinatak sa paglilingkod sa Diyos, hindi yan ang batayan. Dugo, hindi lamang ng Panginoon na kung saan ay pumatak, dumana ang dugong ito para sa iyo. Ang dugong ito hindi lang basta pumatak nung siya ho'y namatay. Siya'y dumugo hanggang sa puntong talagang wala ng bahagi ng kanyang katawang walang bahid ng dugo. Sapagkat gustong ipakita ng Diyos na ito lamang ang paraan upang ang isang tao'y mapalaya sa kasalanan. Kaya talagang mga kapatid, kapag ito ho ang laman ng ating pag-aaral ay tunay na sino tayo sa harapan ng Panginoon? Sino tayo sa harapan ng Diyos para sabihin nating kaya ko ding lumapit sa Kanya. Kaya ko ding makapunta sa langit ng ako lang. Diskarte ng tao. Impluwensya ng tao. Katalinuhan ng tao. Kayamanan ng tao. Ito po ang sinabi ng Biblia. Dugo ng ating Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas. So, considering this, we should take the word, the blood of Jesus, on its biblical interpretation. Ngunit, kailangan din po tayong maging maingat, mga kapatid, na hindi po ang literal na dugo ng Panginoong Hesus, ang nangangahulugang ito ho ang tunay na nagligtas sa atin. Because, masyado pong, sabi nga, masyado tayong magiging literal. Kumbaga lalampas po tayo doon sa correct wording or interpretation ng salita ng Panginoon. Pakatandaan po natin na pag binanggit po ang salitang dugo ng Panginoong Hesus sa Biblia, it doesn't mean the fluid itself, but it is a metonym or an attribute for the atonement of Christ. So yun po ang ibig sabihin. Pag nabasa po natin sa Biblia, ang salitang dugo ng Panginoon, ito po ay tinatawag po nating representation o nagsisilbing kinatawan ang salitang ito sa tinatawag po nating atonement o pagbabayad ng ating Panginoon. At ang nature po ng pagbabayad na ito, mga kapatid, is tinatawag po nating substitutionary. Kaya meron tayong tinatawag na substitutionary atonement of Christ. It's because He bled and died through His blood. So kapag binanggit nga po sa Biblia ang salitang blood of Christ, it represents His death. It represents His sacrifice. And that sacrifice is substitutionary in a way na siya'y namatay in our place, in our behalf. Na supposedly, tayo po ang namatay, pero nakita ng Panginoon na kahit mamatay tayo doon, wala itong bisa. Wala itong value sa kapatawaran ng ating kasalanan. Tanging kamatayan lamang ng walang kasalanan ang magliligtas at magpapatawad. Kaya ang sabi dito, substitutionary atonement of Christ. So ito po yung makikita ho natin. Kaya pag binanggit po sa Biblia, ang salitang blood of Jesus, ang alalahanin po natin is what we call the atonement of Christ, which is substitutionary. Namatay siya para sa akin. That is biblical. Siya'y namatay para sa akin. It doesn't mean na yung para sa akin, inaari mong karapat-dapat ka doon sa ginawa ng Panginoon. It doesn't mean that you deserve
grace, okay? Hindi po yung ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin is you acknowledge kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa krus. Na ang kanyang ginawa sa krus lamang ang paraan at bigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. 1 Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Parang sa kaisipan natin, paanong ang mga sugat na ito ang nagdulot ng kagalingan sa atin? Kung ikukumpara natin sa atin na pag tayo nasugatan, ito'y nagsisilbi ng marka na hindi mawawala sa atin panghabang panahon. Di po ba? Experience na naman siguro natin, especially in our childhood days, na masugatan, nadapa, natusok ng sanga, di ba? Nahulog sa puno, nabalian ng tadyang. So, maaaring na-experience natin yung pain, na dinudulot ho ng sakit, yung mga na-sustain ho nating sugat sa lahat ng ating mga kalikutan, sa lahat ng ating mga pinagdaanan ng ating kabataan. But imagine the pain that Christ bore on the cross. Hindi lang hubali ang tadyang ng Panginoon, hindi lang basta nasugatan lang ang Panginoon. Just because of an accident. He bled. Sabi nga, profusely. Talagang walang bahagi ng katawan ng Panginoon ang walang dugo. Imagine that. Yan po ang makikita ho natin, mga kapatid. He himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds, you have been healed. Sa pamamagitan ng kanyang sugat mula ulo hanggang talampakan, na walang bahagi nito ang walang sugat, walang dugo, ikaw ay pinagaling. Ikaw ay pinatawad. Also in 2 Corinthians 5 verse 21, he who knew no sin. Diba? Siyang walang kasalanan ay tinuring na isang makasalanan upang tayo maging matuwid o katuwiran sa harapan ng ating Diyos in Christ. He died in our behalf. He died in our place. That is the price para sa ating kalayaan. Kaya mga kapatid, who are we para suklian ng katigasan ng ulo, ng pagsuway, ng pagbabackslide, ang patutuo mo patungkol sa kaligtasan. Knowing that the worth of your redemption is no other than the life of the Son who is sinless, not worthy of death, but He died for you. So, naalala ko po yung isang tracts, nung bata pa po ako, meron ko kasi tracts na lumabas about sa dalawang magkapatid. Na yung kapatid na mas matanda ho, dalawang lalaki, yung pong mas nakatatanda po ay Christian. At yung kanya ho namang nakababatang kapatid ay wala sa Panginoon. So, nandun siya sa kaguluhan, sa mundo, bisyo, barkada. Name it all. And dumating sa point na nakapatay ho itong nakababatang kapatid at humingi siya ng saklolo sa kanyang nakatatandang kapatid. At ang sabi ng kanyang nakatatandang kapatid, sige, magpalit tayo ng damit kasi duguan ho yung damit ng nakababatang kapatid. At nung dumating sa point na hinahanap ng pulis, so ang nadatnan ho ng mga pulis, ay yun pong nakatatandang kapatid, suot ang damit ng kanyang younger brother na siya namang tunay na nakagawa ng krimen. So sa makatuwid, fast forward, ang nangyari, ang nasentensyahan po,
sa kasalanan is yun pong hindi nakagawa o hindi gumawa ng kasalanan. At ito nga yung nakatatanda niyang kapatid. And sabi nga, nandun yung sitwasyon na nung nalaman po ito ng kanyang nakababatang kapatid, so saka siya nagsisi sa kanyang ginawa at sinikap niya na maabot yung time na buhay pa ang kanyang nakatatandang kapatid, pero huli na ang lahat, may nagbayad na ng kanyang kasalanan. Kahit siya ay mag-reveal or magsiwalat ng kanyang nagawa, mag-confess ng kanyang nagawa, ang sabi ng nagsentensya, hindi na, may nagbayad na para sa iyong kasalanan. At yun yung buhay ng kanyang nakatatandang kapatid. So after that, itong brother na ito, itong nakababatang kapatid, ay nakakilala sa Panginoon. Although it's a story, I don't know kung ito po ay real life or true to life, but it's just an example. Ito po isang halimbawa lamang ng ginawa ng ating Panginoon. So the punishment is unto us. Ano po? Is upon us. Ibig sabihin, nakaamba sa atin ang parusa. Pero ang tumanggap ng parusa ay ang isang taong walang kasalanan. At ito po ay ang ating Panginoon. That's why it is wonderful to think, brothers and sisters, that there's a person and the identity of that person bore the punishment that is supposedly sa atin. Okay? He is the only one fitting and acceptable in the Father's sight. Thus, He satisfied the justice of God, and grace was poured out on the cross. Hindi lang basta katulad nung nakatatandang kapatid, ano po, na ibinigay niya ang kanyang buhay para bilang kabayaran ng kasalanan na nagawa ng kanyang nakababatang kapatid. Ang umako ng ating kasalanan, ang sabi po dito, nagpalubag ng galit ng kanyang ama. The justice of God was satisfied and grace was poured out on the cross. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Kristo, makakamit natin ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kapatawaran sa ating kasalanan. His satisfaction brought us satisfaction. Christ's satisfaction of the wrath of God brought us satisfaction. Kaya, mga kapatid, are you fully satisfied in Christ? Are you fully satisfied in Christ? By the grace of God. Ito pong sinasabi ng Biblia, in Christ, we have every spiritual blessing. Lahat ng pagpapalang espiritual ay nasa atin. In Christ. Outside of Christ, wala. Wala tayong panghahawakan. Nandun pa rin tayo sa pagbabakasakali. Kahit may element of pride na meron tayong pinanghahawakan, nagbabakasakali pa rin. But here it says, sabi dito, in Christ, we have everything. Makakamit lang natin ang lahat sa Panginoon. Spiritually, first. Pero hindi pa dito nagtatapos ang sinabi po ni Apostol Pedro. Kung titingnan po natin mabuti from verse 19, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot, verse 20, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. So, we're going on the third point. Okay? We're going to the third point, and that is the person that God redeemed us through. So, not only the price, that is the blood of Christ, but the person itself, Himself. Okay? So, we're talking now the person. And that is the Lord Jesus.
It says in verse 20, He was foreknown before the foundation of the world. Baka kasi mayroong Kristiyanong magsasabi, yun naman yung pagparito ng Panginoon is, kumbaga, reaksyon ng Diyos. Plan B ng Diyos. Nagkasala kasi si Adan, nag-react ang Panginoon. Sa nakita niya kay Adan, sa nakita niya kay Eva. So, nag-provide siya ng tagapagligtas. But it's not true. Hindi po ibig sabihin, nag-react lang po ang Diyos on the day, on the moment, na nagkasala ang tao. Sapagkat ang sabi po dito, He was foreknown before the foundation of the world. So, kailangan po nating makita at kailangan po nating maunawaan yung salitang foreknown, mga kapatid. Okay? So, in this section, we will see the perfection of God's redemptive plan in the person of Jesus Christ. Never not thought in the scripture that Jesus came into the world as a savior of last resort. Hindi po ibig sabihin na ito yung huling alas ng Diyos. Si Kristo ang huling alas ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Marami nang ibinigay ang Diyos before, pero hindi nagkaari. Hindi po ganon ang makikita ho natin sa Biblia. Okay? It doesn't mean na ang Panginoong Hesus ang huling baraha ng Diyos para sa atin, para tayo ay tubusin. Hindi po yan. Papunta ho tayo sa idolo. Pag ganito ang ating paniniwala. Divine redemptive work is not a game. Hindi po ito isang laro na kailangan nakatunganga ka sa monitor. At pag nalingat ka ng kaunti, talo ka na. Alam niya ng mga kabataan ngayon. Kaya hindi pwedeng, sabi nga, bitawan ang gadget. The plan of redemption is not a game. Redemption is not a game. Hindi po ito laro na ang Diyos kailangan tumunganga. Bantayan niya ang tao baka magkamali at mag-react siya sa mangyayari. Hindi siya isang player na doon nakasalalay yung success o yung defeat. You winning or losing. Nor a thing that the Father reacts to the happenings in the human history, especially in the fall of man. Kaya titingnan po natin 4 important features, mga kapatid, about Christ, the person. Okay? So first, His predetermination. Verse 20, He was foreknown before the foundation of the world. So again, ano pong ibig sabihin ng salitang foreknown? So the word foreknown, it came from the Greek word proegnosmenu. So that is the exact Greek word na ginamit po dito. It also means having been foreknown. So ito pong iba pang ibig sabihin ng salitang foreknown. Kasi ito po ay English standard. Pero ang mas accurate po na ibig sabihin nito or translation, having been foreknown. So Christ having been or was having been foreknown. So that is the Greek rendering. And it is the Father's predetermination to send Jesus Christ, consistent with in verse 2. Kasi kung titingnan po natin in the context or in the broader sense, ito pong ating aklat, in verse 2, binanggit na po yung salitang foreknowledge. Okay? So, foreknown in verse 20, foreknowledge in verse 2. Sabi dito, basahin ko po from verse 1, to those who are elect, exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father. Meaning that our salvation, our election, is not according to, sabi nga, reaction ng Diyos. But it says the word foreknowledge, that God predetermined it all before. Hindi po ibig sabihin aksidente o reaksyon ng Diyos ang pagparito, ang pagsugo sa kanyang anak at sa kanyang pagpili sa mga pinili. Sabi dito, to those who are elect. Dito po sa verse 2. Kaya sabi dyan, His predetermination.
It's the Father's predetermination to send His Son. Okay? Kaya ang kanyang pagparito ay nakabatay po hindi sa kalendaryo ng tao, kundi ito ay kalendaryo po ng ating Diyos. May takdang panahon ang ating Panginoon. Okay? But even the enemies of Jesus acknowledge this truth. Kahit po ang mga kaaway ng Panginoon, kinikilala ho nila na ang Panginoon o ang Messiah po is predetermined. Because in Luke chapter 23 verse 35, ito po ang ating makikita. Okay. Luke chapter 23 verse 35. And the people stood by, watching, but the rulers scoffed at him, saying, He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, His chosen one. Even the rulers who scoffed Jesus, who mocked Jesus, ano sabi dito? Let him save himself, if he is the Christ of God, His chosen one. Pero yung pagbabanggit nila dito is mockery. Hindi talaga ina-acknowledge nila na ang Panginoong Jesus ang Messiah. Kaya sabi niya, let Him save Himself. Although meron silang background na ang Messiah po is predetermined na isugo, ipadala ng Diyos. Ano po? But it is what the Bible says, that Christ is predeterminedly, sabi dito, sent. Siya ho ay sinugo, hindi dahil reaksyon ng Diyos, kundi plano ho ng Diyos noong una pa man. From the very beginning. Before everything comes, into existence. Meron na pong plano ang Diyos. And that is the plan of redemption. So that is the first, He was foreknown. Okay? Next, His incarnation. Verse 20 pa rin, makikita po natin, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest. Our Redeemer is not only foreknown, but also says, sabi dito, has appeared. He came into human form. Siya'y nagkatawang tao. Okay? It denotes a historical event. So this is what we call the first Advent, Christmas. That's why in Galatians 4:4-5, but when the fullness of time have come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So that we might receive the adoption as sons. Hindi po aksidente, mga kapatid. It happened when the fullness of time, sabi po doon, Galatians 4, when the fullness of time, that is the calendar of God, dumating po ang ating manunubos. Okay? Again, He was made manifest in the last times. So the last times here refer to the period between His birth and hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Ito po yung scope ng last times na sinasabi po dyan. Kaya kasama din po itong period, itong panahon po natin. Na patuloy pa rin ang manifestation patungkol sa pagparito, patungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Kahit wala na po literally ang katawan ng Panginoon at siya ngayon ay nakaupo na sa kanan ng Ama, but the reality behind the incarnation nandito pa rin hanggang sa ating panahon. Di ba? Kaya sabi dyan, not only that He was foreknown by God,
to redeem, to save, but He came to flesh, or He came into flesh. John 1:14. Tama-tama po dun sa ating Sunday school, ano? Next, His resurrection, verse 21. Sabi dito, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead. Who raised Him. So why? Why is it important to know, to understand resurrection in relation to our redemption? Because, sabi dito, it serves as the accomplishment of God's redemptive work. Hindi ho nagtatapos doon sa pagsigaw ng Panginoong, it is finished. Ano ho? Yung pong work of redemption. But on the third day, He rose again. Siya'y nabuhay maguli. Ito ho ang ating ipatotoo sa pagiging Kristiyano ho natin, na ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na tumubos sa atin, ay hindi nanatiling patay. Hindi siya patay. Siya'y buhay. Amen? Amen. Tayo'y sumasamba sa Diyos na buhay. Tayo'y sumasamba sa Diyos na higit sa lahat. Hindi ho likha ng kamay ng tao, hindi likha ng isip ng tao, hindi likha ng sanlibutan, kundi manlilikha at tagapagligtas. Ito po ang ating Panginoon. Ano po? So it serves as the accomplishment of the redemptive work of God. That's why in Romans chapter 1 verse 4 it says that Jesus Christ our Lord was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. So ito po ang nagpatibay, ang nagbigay daan upang siya ay tawaging anak ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na nung ginawa po niya yon, doon pa lang siya binigyan ng titulo because we know that He is eternally Son, the Son of God. But pinatunayan po sa pamamagitan ng kanyang role sa plano ng pagtutubos na siya ho ang anak. Siya ho ang tumapos. Siya po ang tumupad sa planong ito. Yamang iisa ho ang kanilang hangarin sa loob ng Trinidad. At ito ay para sa katubusan ng sanlibutan. Kaya sabi dito, He was declared to be the Son of God in power. So actually, Trinity ho ito eh. Itong verse for Romans 1, binanggit po ang anak, binanggit po ang Santong Espiritu, binanggit din po ang Ama. Kaya ang kaligtasan ay Trinitarian. Hindi ho isang persona lamang na palipat-lipat ng persona o palipat-lipat ng mode. Ano po? Kundi ito ho ay Diyos na may tatlong persona. Diba? That's why His resurrection. Yamang si Kristo ay nabuhay muli, kaya tayo din ay binuhay muli. We have been made alive with Christ. Ephesians 2. Diba? Kaya tayo ba'y buhay ngayon, mga kapatid? Amen. Hindi lang tayo nabubuhay sa dalawang butas ng ating ilong, nabubuhay din tayo sa Espiritu, sa pananampalataya sa ating Panginoon. And finally, in verse 21 din, makikita po natin, who raised Him from the dead and gave Him glory. So that is the fourth, that is the ascension. The ascension of the one who redeemed us, or the one who is Christ. It says, gave Him glory, and it serves as the reward for His perfect redemptive work. So dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, dahil sa Kanyang pag-aalay, dahil sa Kanyang pagtitiis hanggang sa Kanyang kamatayan, God gave Him glory. Diba? Kaya doon sa Philippians chapter 2, mababasa po natin, binigyan siya ng pangalan, higit sa lahat ng mga pangalan. Na itong pangalang ito ang sabay-sabay na babanggitin ng lahat. Ng nasa daigdig, ng nasa himpapawid, at maging ng nasa ilalim. Sabi dito, lahat ay magsasabi na si Kristo ang Panginoon.
That is the ascension and the glory. Ano po? Ng Panginoong Jesus. That's why Hebrews chapter 12 verse 2 reminds us, let us fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising its shame, and sat down at the right hand of God. He is now sitting at the right hand of God. He is alive. He is alive forevermore. Ano? Bagamat may kanta ho noon, pero it is true. He is alive forevermore. Amen? Amen? Ito po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ito ho ang ating Redeemer. Hindi po ito isang alamat o mitolohiya. Hindi po ito isang programa sa telebisyon o isang pelikula sa Netflix. Ito ho'y totoo. Dahil ito'y mula sa Bibliyang totoo. Ito ho ang ating Panginoon. Who would have thought of this marvelous revelation? It is more amazing to know that it is God who planned it all. We are redeemed not because of God's reaction, not because of accidental. Sabi nga, accidenting naisip ng Diyos na ibigay ang kanyang anak. Wala na, ganito na lang. So hindi po. It is planned. Sabi nga, ito po'y plano before. Okay? The one who redeemed you is foreknown, became man, raised from the dead, and ascended on high. This is our Redeemer. Hindi lang dugo ng Panginoon ang ating pinapatotoo sa ating kaligtasan, kundi ang mismong Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong mismo. Sabi dito, that He is foreknown, He became man, He was raised from the dead, and ascended on high. Glorious and given the name above all names, worthy of praise and honor. Kaya ito yung laging paalala sa atin every Sunday, every Wednesday, every day. Acknowledge, testify kung ano po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Paalalahanin natin once and for all ang kanyang sakripisyo as compared sa araw-araw nating sakripisyo sa paglilingkod. Ito'y paalala lamang ng greatness ng kanyang biyaya sa atin. Kaya akma din po yung kinanta kanina, no? Sir Mariel, grace greater than our sin. Dakila ang ating Diyos. Amen? Amen. So ito po ang makikita ho natin. Ano ho? So 2 talata. Sabi dito, He was foreknown before the foundation of the world but was made manifest in the last times for the sake of you who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory. So, dito pa rin po tayo next Sunday, sa 2 talata rin ito. Pero tayo po ay lilipat po sa ika-4. And that is the purpose that God redeemed us for. So, ngayon, ang focus po natin ay ang ating tagapagligtas, ang Panginoon. So, next naman is yung layunin ng Diyos kung bakit may plano ng pagtutubos, ano po ang dahilan, at para saan po. Okay? Kaya purihin natin ng Diyos magpakailanman sa kaloob niya na pagtutubos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po sa wondrous truth na napakinggan po namin. Higit sa lahat, kung sino po ang isinugo para po dito, ang aming Panginoon tagapagligtas, ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, ang Panginoong Jesus na namatay sa krus, maluwalhati, buhay magpakailanman. Salamat o Diyos sapagkat sa pamamagitan nito patuloy po naming nakikita na walang ibang pag-asa ang tao maliban lamang sa iyo. Na walang ibang paraan para sa katubusan tao kundi sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Jesus. Kaya sa mga narigito po na hindi pa nila alam, hindi pa nila sigurado ang kanilang kalalagyan sa walang hanggan, ito po ang sinasaad ng inyo pong salita. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya lamang ang katubusan. Siya lamang ang daan para sa kapatawaran ng aming kasalanan. At ito po ang patuloy po na ipaalala po sa amin na kami hindi lamang manampalataya minsan
sa katotohanan ito, kundi ipamuhay po namin ang pananampalatayang ito sa amin pong pang-araw-araw. Purihin ka. Salamat po muli sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.